Magandang araw, ako po si Jericho El Belayo from BSA 3CS Horticulture at nandito ako ngayon upang i-present ang aking vegetable garden layout. Backyard vegetable gardens promote self-sufficiency, providing fresh produce rich in nutrients and free from harmful chemicals. And mahalaga po na magkaroon tayo ng sarili natin na backyard vegetable garden dahil sa bukod sa makasiguro na tayo na ligtas ito sa mga chemicals na ginagamit ng mga farmer, is malaking tulong din ito sa pagkatipid natin sa ating pambili ng mga pagkain. Tungo naman tayo sa aking garden layout. Kung mapapansin nyo yung may arrow, yung line na blue, isa siyang PVC pipe and naisipan ko siya lagyan ng PVC pipe para less hassle sa pagdidilig at iwas trabaho gaya ng pag-iigib at pagtitimba. And kung mapapansin natin sa likod is meron water tank na siyang mismong pinaggagalingan ng tubig at malaking bagay ito lalo na kung tayo tinatamad at dahil isi-switch lang natin ng on at kusa na magdidilig ang ating garden. Punta naman tayo sa garden initial layout. Ang total area natin is meron tayong 10 by 5 meters and 10 meters yung pahaba and 5 meters yung lapad niya. And dinivide natin ito sa 9 na plot. And kung mapapansin natin na mas maliit yung plot ng sibuyas and bawang dahil inilagay lang natin sila sa pinakagilid at meron lang silang 1 by 2 meters. And yung talong, sili, okra, kamatis, kalabasa, and ampalaya is merong 1 by 2.5 meters. And yung kamote natin is merong 1 by 3 meters. Kung mapapansin natin yung kamote, ampalaya at kalabasa na nasa gilid, is meron niya kasing bakod. And alam naman natin na yung kamote, ampalaya, kalabasa ay gumagapang. And para hindi nila matabunan yung space sa gawing gitna, is mas mabuting nilagay ko na lang sila sa gilid para hindi nila ma-occupy yung mga space at hindi nila masira yung view. Kung mapapansin natin sa kada plot is merong gray na outline, sila po yung boundary niya. Kagaya ng natin sa bahay kubo yung hollow blocks. Pero yung nasa loob niya po is yun yung exactly na size dahil yung hollow blocks is kinuha natin sa labas na ng area. And kung mapapansin natin yung apat na lining sa dalawang gitna at sa dalawang gilid, sila po yung PVC pipe na ating inistila para sa water supply. And kung makikita natin yung nasa right side sa gawing taas, doon po nanggagaling ating water resource na merong water tank at jetmatic. And punta naman tayo sa mga crops na aking napiling itinanim. Meron tayong garlic and onion, eggplant, okra, squash, chili, tomato, bitter gourd, and sweet potato. And alam naman natin na pag pinagsama-sama natin itong mga crops na to, is pwede siya iluto bilang isang pakbet. Kaya ako sila napili dahil kada isa sa mga ito is napakarami nilang purpose. Gaya ng garlic and onion na napakabisa pampalasa pagka nagigisa tayo. And yung eggplant, pwede mo rin siyang ulamin ng siya lang, gaya ng nilaga, inihaw. And yung okra, ganun din, nilaga, ihaw, and pirito. And sa squash, pwede siyang ginisa na may alamang at sitaw. And sa chili, napakabisa niya pampalasa at pampanghang sa ating mga nilulutong ulam. And yung tomato naman is pwede rin siyang sausawan sa mga isda at pwede rin siyang panggisa. And yung bitter gourd is napakarami niya rin pwede paggamitan kagaya ng ampalaya na may itlog or ampalaya na may manok. And sa sweet potato naman is pwede rin siyang gawing nilagang kamote and kamote cube. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating system of production or mechanism. Siyempre, first dyan yung PVC plant box preparation, yung paglalagay natin ng mga blocks kada plant. And next is PVC installation para sa ating water supply. And land preparation, seed sowing, and water supply. Kung mapapansin natin sa water supply is ganyan yung mangyayari natin sa ating water management dahil kada PVC na nakatutok sa ating plant is meron siyang butas na parang sprinkler ang mangyayari. And next is fertilizer application and weed or pest management. Sa ating weed management is pwede na siyang mano-mano na bunutin yung mga damo since as a backyard lang naman siya at malit lang na may space. And sa ating pest management, pwede tayo gumamit ng biopesticide. And kung hindi siya kaya i-control nito, pwede tayo gumamit ng mga chemical pesticide upang makontrol yung mga insects. And the last is the exciting part, the harvesting. At muli po, ako po si Jericho El Belayo at maraming salamat sa pakikinig.